Good morning guys and welcome to 5th Generation Hobby Shop. Welcome to another quick review and testing. Shoutout natin especially si Sir Jose Alfred ng Nueva Ecija, sir. Welcome to 5th Generation Hobby Shop. Now we're going to review the 2011 High Kappa 5.1 Type R. This is made in Taiwan by WE po. This is gas blowback airsoft pistol 5.1 inches barrel. So etong ating unit na to ay gas blowback airsoft pistol. So ang bala niya ay plastic ball, plastic BBs. So meron siyang inclusion na 0.23 grams 4,000 shots. Yan. Designed for IPSC airsoft 5.95 plus minus 0.01 mm. So plastic ball po siya. Ayan, dahil na airsoft pistol po siya. Ayan, for airsoft talaga yan. So, for airsoft. So, may kasama na siyang isang pack. And also, ito naman po yung kanyang propellant. Ito yung hangin or gas. Ang tawag po dito ay green gas. Standard power pag 12. Tapos may 14 kasi nito. Yung 14 naman yung power up. Pwede rin gamitin yun. Ayan. So, ito namang unit natin is pwede siyang steel ball, pwede siyang bulitas. Ayan, meron tayo ditong bulitas. Oh. Ayan, kasukat din siya ng plastic ball, 5.95 din. Ayan, bulitas po yan. O pwede naman siyang gamitin, pero wag lang madalas. Okay, wag lang madalas gamitin para dito sa unit kasi meron siyang plastic loading nozzle. So, yung loading nozzle niya ay plastic. Tapos, yung inner barrel niya ay tanso. So, makakayod kasi yun kung ito madalas yung gagamitin natin. Kasi hindi siya nakadesign for steel ball. Pero po pwede siyang gamitin. Madalang lang siguro. Madalang lang nating gamitan ng steel ball. So, ito siya. 5.1 Type R. May marking siya dito. Weapon Elite. .45 auto. With ito yung parang serial, parang serial eh. Yeah. Yung model. Yan, made in Taiwan po siya. Yan, tapos mapapansin nyo po, meron siya manual safety. Yan o. Ambi na siya, ambi. Ambidextrous. Ibig sabihin po, kabilaan. Kabilaan siya. Ayan yung safe mode. Yan naman yung fire mode. Fire mode. Yan. Okay, tapos may beaver tail safety siya, no? Halimbawa, naka-fire mode siya. Tapos hindi mo siya, kumbaga hindi siya engage, kumbaga hindi siya nadidiinan, hindi rin siya puputok kahit kalabitin ko siya. 'Di ba? So, matik kasi yan pag hinawakan mo yung grip niya, matik yan. Dapat diinan siya. Minsan nag-open slide kasi hindi siya nadidiinan ng maayos. Ayan. Ayan, diba? Beaver tail safety po ang tawag dyan. Tapos naka semi-magwell siya. 30 rounder capacity magazine. Ayan, naka-insert yung magazine niya. No? Labas natin. Ayan. So, ito yung magazine niya. Double stack 30 rounder. Gas mag. Inlet and outlet. Ayan. Blowback siya. Yung sight niya sa rear, adjustable. As you can see, meron siyang adjuster. Ito sa elevation, tapos sa windage. Sa ngayon, huwag nyo muna siyang gagalawin. Pag just in case may adjust, may pagbabago sa sa velocity, pwede nyo siyang i-adjust. And tapos ito, may markings pa siya dito. Oh. Parang totoo talaga. Oh. 0.45 ECP. Caliber 45 kasi siya sa totoong barrel. Yan. Tapos meron siyang rail for accessories. Pwede ka dito maglagay ng flashlight or yung laser. Pwede. Na pala yung kanyang sights sa front naka-fix. Naka-fix yan. Okay?
So, testing. Ito pala na ano to sir, na nababaklas. So, kung magbabaklas kayo ng slide, yung slide po nababaklas. Make sure na walang mag. Release yung mag. Ito mag-release. Tapos, ito yung slide lock. Ito. Yung may sticker. Sticker lang yan. Ngayon, may dalawang notch. Makikita nyo po, ayan, notch. Yung isa na maliit, tapos yung isa malaki. Yung malaki, yan yung sinasampahan ng slide lock kapag wala ng bala. Okay. Yan yung notch. Yung pangalawang notch, yan yung sa disassembly. Yan, ito. Disassembly, ito. So, ngayon, ang gagawin mo, kasama mo lang muna, tapos itututok mo siya doon sa pangalawang notch, sa disassembly notch. Yan. Sentro mo lang. Ito, sentro mo lang. Tapos ito, pupush mo para umangat. Yan, o. Diba? Yan. Sa kabila, ipupush mo. Yan. Tapos, diretso lang. So, ayan yung internals niya. Ayan. Ito yung nozzle na plastic na sinasabi ko kanina. Tapos, yung inner barrel niya ay gawa sa tanso lamang yan. So, manipis. Makakayod kasi yan pag palaging steel ball. Yan. Ngayon, sa pagbabalik naman, ito, diba may opening siya. Ayan. Dito yan, papasok sa rail. Yan. Yan. Pagkapasok, i-align mo lang din ulit. I-align mo lang siya dyan ulit sa may notch. Tapos, papasok mo tong slide lock. Yan. Pupush mo lang para mag-lock. Yan. Okay, pag narinig mo yung ganong sound, umipit na yun, nag-lock. Yan. Diba? So, ganun lang. Ngayon, load tayo ng steel. Subukan natin, steel ball. Again, ulitin ko po, pwedeng steel ball basta wag lang madalas. Ang gamitin yung steel ball, wag yung sagad na 6mm, 5.95. Mag-allowance tayo. Kasi bakal to eh. Yan, 5 shots. 5 shots lang lagay ko. Tapos, testing din natin sa plastic ball. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng gas. Ito yung inlet. Pasukan ng gas yan. Ito naman yung outlet. Ito yung pinapalo ng valve knocker para lumabas dito yung gas, yung pressure. 3 to 5 seconds lang kasi wala naman siyang gauge. Estimate lang natin. Okay, so testing po. Ayan, testing 5.1 type R. Gas blowback po siya, high kappa. Ang nilagay natin ay steel ball, 5 shots. Okay. Firing. Lakas, di ba? Bumabanda yung bulitas. Ayan. So, open slide. Ang tawag ko dyan, open slide. Wala nang bala yan, ibig sabihin. Release lang natin yung mag-reload tayo ng plastic ball. Okay, so nag-reload po tayo, plastic ball. Kanina steel ball yung ginamit natin. 2, 4, 6, 8 shots. So, itong magazine, pwede naman punuin to. 30 rounder. Ayan. So, di ba nag-open slide siya? So, hayaan mo lang siya ang mag-open slide. Insert mo lang mag. Tapos, baba mo lang yung slide stop. Then, alalay lang sa slide, then release. Ayan. Okay. And firing. Sarap. So, paminsan, pagka medyo mahina na yung gas, di ba nilagay nating 3 seconds na ata yun. Pagka mahina na, minsan hindi siya mag-open slide, normal lang yun.
dahil blowback siya, may certain amount ng gas capacity na kaya niyang ihatak o itulak yung slide. Pero pag hindi niya kaya, hindi siya nag-open slide. Lalo na pag malamig na yung magazine. Yan. So, normal lang yun. Wala siyang bala. Okay. So, goods na po. 5.1. Maganda rin to. 5.1 Type R ng WE. Ayan.